What's up mga kagulong, nagpalit tayo ng speedometer kay Badja CT150. So ang nagustuhan ko sa kanya is napaka-accurate na kanyang gasoline gauge. Nagbi-blink-blink ka agad siya kasi 1.5 liters lang yung kinarga ko. Kumbaga reserve lang siya. Tapos ang pangit lang sa kanya is gumawa na lang ako ng sarili kong yan indicator or neutral indicator kasi hindi kasama yung neutral indicator sa speedometer panel na ito. Tapos wala na rin akong signal light indicator. So okay lang kasi nakikita ko naman yung lights ng ating signal light sa harapan. Hindi na kailangan ng indicator. So ang naging dagdag lang sa kanya is nagkaroon siya ng RPM gauge at naging digital. Tapos parang mas accurate na yung fuel gauge niya kaysa analog. So yun yung nagustuhan ko sa kanya. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko ito kinabit at paano yung mga wirings nito. Ito na mga kagulong, dumating na yung order ko galing PM Shop sa Lazada. So yung digital panel gauge. So hindi ito siya sensorized, hindi siya magnetic. Kumbaga sa cable pa rin siya pero digital na. So ngayon kakabit natin. Papakita ko sa inyo kung paano ito ikabit para sa mga hindi pa nakakaalam. So okay naman siya, medyo may mga konting moist lang. Wala namang gas-gas. So ito na ikabit na natin. So ang pangit sa kanya dahil mumurahin siya. Wala siyang kasamang manual or instruction kung ano mga kulay yung dapat sa wirings niya, paano ikabit yung mga wirings niya. So medyo may hirapan tayo dito, alamin pa natin. So tara ikabit na natin. Palitan na natin siya ng mas maliit lang para mas mastig. So ito siya mga kagulong, cable type pa rin siya, hindi siya magnetic o sensorized. Kaya mas madali natin siyang may convert dito sa ating mga analog type na motor. Sa left side natin siya ikakabit, so kailangan natin ng mga extra bolts and nuts. So yan, kinabit ko na siya, dito ko siya kinabit yan, nilagyan ko ng bolt dyan, dinolt ko siya dyan. Tapos kinabit ko na rin yung kanyang speedometer cable. So ang problemahin na lang natin ngayon is yung wirings. So ito yung wirings niya, yung apat na wire. Meron tayong green, blue, at black red, at saka solid black. Itong solid green, matic ito yung ating ground. Tapos itong solid black naman, ito yung ating positive. Kasi naman doble-doble na yung black, may black din na may pula. So matic ito yung solid black, ito yung positive. At meron din kasamang green, so yung green ang negative. Kapag naman negative tsaka black tsaka pula ang magkasama, matik yan yung black ang negative at yung pula ang positive. So kapag green at black ang magkasama, ang magiging positive natin dyan is yung black at yung green yung magiging negative. So ngayon kakabitan dyan dito sa may key switch. Ito yung black at saka may brown. So yung black na may yellow yan, negative yan ang Kawasaki at yung brown is yung positive galing sa switch. So yung brown magkakaroon yan ng kuryente kapag sinusian natin ang motor. Dyan natin kakabit yung positive ng ating backlight ng ating speedometer. So yan, binaklas ko na lang siya at itap na lang natin yung wire ng ating speedometer dito bago natin siya ibalik para malinis siya. Hindi na natin kailangan magsugat doon sa mga wirings. So yan mga kagulong, na-tap na natin yung ating negative at positive ng ating speedometer. So ito gumana na siya pero wala pang RPM at fuel gauge. So itong blue-white ng ating speedometer is ito yung sa fuel gauge natin. So dinugtungan ko siya ng wire at i-connect ko sa wire ng ating fuel gauge dito. So ito mga kagulong, para malaman nyo kung anong kulay ng fuel gauge ng motor nyo, hanapin nyo yung nagkukunik sa tangke. Yan, nagkukunik sa sensor ng tangke yan na wire. Hanapin nyo doon kung anong kulay. So yun na yung kulay na yun. So ito, nilagyan ko lang siya ng wire din dito para matrigger. Yan, para matrigger kasi wala yung tangke, nakabaklas. So yan, nakapull siya kasi na-trigger natin. Nakapull bar yung ating fuel. So pag binaklas natin yan, so ayan, nawala siya. So ibig sabihin yun yung kanyang fuel gauge, yung yellow white. So yan ang pagkukunika natin doon sa kanyang cable. So ganoon lang kadali yung paghanap ng wirings ng ating fuel gauge. So ayan, naka full bar na naman siya kasi pinasok na naman natin o tinrigger natin ng wire.
Pag nakabaklas yung tangke nyo, matik yan, wala yung reading. So ito na siya, yung yellow white wire na ito. Ito yung sa fuel gauge natin. Kasi ito yung papunta sa tangke na kulay. Yung sa tinignan natin kanina ito. So ito yung connected sa tangke. Ito yung yellow white wire at saka yung kanyang negative. So ganoon lang kadali yung paghanap ng wirings ng ating fuel gauge. So dyan natin i-connect na ngayon ng ating blue-white ng ating speedometer. So ito namang black wire na may stripe na red ng ating speedometer ay ito yung RPM na gauge natin sa RPM gauge. So since yung stock na speedometer natin is walang RPM, so wala tayong mahanap dito sa harap. So ito na mga kagulong, inayos ko na yung pagka-wirings ng ating speedometer. So ito na siya, i-recap lang natin. Yung solid green ay sa negative ng ating susian. At yung solid black naman ay sa positive na ating susian. Yan sa brown. Tapos yung solid green ay ano, sa black na may yellow ng wirings ng ating susian, which is negative ng ating motor. So yan siya. Tapos ito namang blue na may white, kinonik natin kanina dito sa yellow white sa papuntang tangke or sa fuel gauge. So yan yung fuel gauge nya. So ito yon yung yellow white na connected sa fuel tank natin. So doon natin kinonik yung blue white kanina. Tapos yung ating RPM naman o yung black wire na may halong red, ito may stripe na red, yan, i-connect natin yan sa pulser ng ating motor. So dito nyo yan mahanap yung pulser, yan dito papunta yan sa CDI, yan sa may papuntang ignition o pulser nya. So kung hindi nyo sa ulado yung wirings ng CDI, kung saan yan yung ignition, pwede nyo i-connect dito direct sa ignition coil na talaga dito sa positive nya. Ito yung maliit na wire, wag dyan sa malaki. Kasi ito ignition coil na ito, connected ito sa pulser ng ating CDI. So yun lang siya, ganun lang siya kadali. So ito na mga kagulong, i-testing na natin siya. So ayan, gumagana yung kanyang fuel gauge. So walang laman yung tangke natin, reserve lang, kaya nagbi-blink-blink siya. Paubos na. Yan, tapos i-test naman natin ngayon ang kanyang RPM. So ayan, gumana yung kanyang RPM. So ayan yung umangat yung kanyang RPM. So ang magiging problema natin dito ngayon is wala tayong neutral indicator at signal light indicator. So gagawin ko na lang ng paraan mamaya yung kanyang neutral indicator kasi mas importante yun. Yung signal light naman, kahit walang indicator okay lang, makikita naman natin yung ilaw ng signal light sa harapan. So yan guys, tinetest ko muna yung kanyang speedometer kung nagana. Iniikot-ikot ko yung gulong. So ayan, nagana naman, okay naman siya. So goods yan. Tapos ito mga kagulong, nag-DIY ako ng neutral indicator galing sa luma kong blinker. So ayan, ito na siya. So sa wirings naman ito, kapag red black ang magkasama, matik yung red sa positive yan. Dito natin i-connect sa switch. Yan, dito sa switch, sa brown, katulad kanina. Yung red na doon natin i-connect. Tapos ito namang negative nito doon sa trigger ng ating neutral indicator. Ito, sa solid green na ito. So kung hindi nyo alam kung paano nyo hanapin sa mga motor nyo, sa tinanggal yung lumang yan, lumang speedometer, baklasin nyo lang siya, hanapin nyo yung ilaw ng neutral, tapos kung anong kulay ng kanyang wiring. So yun na yun na yung hahanapin natin, yung kulay ng kanyang wirings. Tapos ito na yun, yung kulay green. So ganoon lang kadali hanapin. So ito yun siya, yung kulay green. So ganoon lang siya kadali hanapin. So i-connect lang natin yan dyan sa trigger nya. So meron na tayong neutral indicator. So yun lang mga kagulong, maraming salamat sa panonood. Kung may tutunan ka sa video ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa susunod pa nating mga video. Always ride safe.